Ang title po nito ay Call on God. Amen. Sa Mark chapter 7 verses 24 to 30, ang title po nito, A Gentile Mother's Faith. He got my father, amen, to the Jewish people. Amen. So the covenant people. Sabi nga po ng John chapter 1, He came on His own, but His own received Him not. So ang pinatutukulan po niya, a Jewish people, because originally, sa mga hindi po nakakaalam, originally, He didn't come to do missions to Asian. He didn't come to do missions to Americans, Europeans, Asians, black people, white people. He came first to the covenant people. And who is the covenant people? Sino po ang bayang hinirang, bayang pinili ng Diyos? Nung siya po ay nag-mission, it's the Israel, it's the Hebrew people. Hebrew po yung nila salita. So the Jewish people din po yun. Praise God. Ngayon, the Hebrew people as the fulfillment of all the prophecies about the Messiah who is to come. So manggagaling po sa Israel. So sinasabi niya dito, parang sinasabi po dito, gawin po, ano lang po natin, i-paraphrase po natin para mas maintindihan po. Sinasabi po dito ni Jesus, dun sa babae, dun sa nanay na humingi ng tulong, you're not the group of people I was sent to kasi nga hintil kayo. Amen? At sinasabi niya, hindi tama to take the children's bread, referring to Israelites, at ibigay sa mga puppies. Nagigets niyo po yung analogy ni Jesus? Praise God. So, He wasn't calling her a dog. Amen? Kaya sabi dito, nag-reply po yung babae. Sa verse 28, sabi po nung nanay, but she replied to him, Lord, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Sino po may mga aso dito? Taas ang kamay. Praise God. Kapag kayo kumakain, di ba, minsan may nalalaglag. At kapag may nalalaglag at meron po kayong pets, kinakain po nung alaga. Amen. Praise God. So, ganun po yung reply ng babae. Kaya ang sabi po ni Jesus sa verse 29, then He told her, Jesus told the mother, because of this reply, you may go. The demon has left your daughter. Amen. And when she went back to her home, she found her child lying on the bed, and the demon was gone. Amen. Praise God. He delivered someone because of her persistent faith and prayer. Kapag sinabi mong persistent, ibig sabihin determinado ka. Ano man ang oposisyon na meron ka, determined ka ang iyong pananampalataya, yung pananalangin, hindi po nasi-shake yan. Praise God. Parang ganito po yung faith nung nanay, nung babae. Praise God. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Naalala niyo po si Genesis? Si Jacob, nung nakipag-wrestle po dun sa angel, anong sabi po niya? I will not let go of you unless you bless me. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. At sabi po sa James chapter 5, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. So, first, sabi ni Jesus, hindi pa ako tinawag para mag-minister sa mga hentil. Yet, sabi ng nanay, come on, Lord. Even the little pets get a little something. Amen. Praise God. Great woman. This kind of faith, pwede naman niyang sabihin, actually, no babae, yung sinabi ni Lord John, ay, naku, pasensya na po, naabala pa kita. Hindi yata kalooban ng Diyos. Pwede pong sabihin ng babae, umalis na siya. Amen? Pero hindi po. Anak yun eh. Amen? Mga magulang, ano pong hindi nyo kayang gawin sa inyong mga anak? Lalo na po nasa matinding pinagdaraanan. Amen? Kaya ano pong ginawa ng babae? She prayed it through, she claimed it through, spoke
get through. And that kind of persistent faith, the Lord loves. Gusto po yun ng Panginoon. Marahil kayo po, alam namang ako lang po ang nananalangin. May mga prayer life po kayo, di ba? May hinihingi po tayo sa Panginoon. We pray for something, amen? And sometimes, hindi naman po tayo nakaka-receive ng immediate answer or instant answer, amen? At iba sa atin dito, dahil hindi nakaka-receive ng immediate answer, ano pong ginagawa? We give up. Amen? But this is the revelation. Ito po ang kapahayagan. Hanggat hindi po sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na nananalangin ka ng isang bagay na hindi dapat, o hanggat hindi po ipinapahiwatig sa atin ng banal na spirito na hindi kalooban ng Diyos ito ng malinaw, ano po? We should continue asking. At tulad po ng sinabi sa Matthew 5, amen? Ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking. Lalo na po sa healing, sa salvation, sa iyong pamilya, praise God, sa provision, sa iyong pong future. Kasi hindi ka naman po pumupunta sa isang bahay, nakakatok ka lang po ng isang beses. Tama po ba? Humatok ka ng isang beses. Ay, wala ata sila, alis na ako. Ano pong ginagawa mo? Ganun po, di ba? Kapag ikaw po ay dapat ganun din po tayo when asking the Lord. Praise God. Amen. Praise God. Kaya po sabi din po sa Mark chapter 9, verses 17 to 29. Someone from the crowd answered him, "Teacher, I brought my son to you, and he has a spirit that makes him unable to speak." Naku, sinasabihan ulit. Sinasabihan ulit ng masamang espiritu. Amen. At si Jesus po, they gave the disciples the power, the authority, na ano po, magpagaling ng may mga sakit, hindi po ba? Amen. Kaya sabi po dito sa verse 19, whenever it seizes him, it throws him down and he foams at the mouth, bumubulay bibig, grinds his teeth, and becomes raging. I asked your disciples to drive it out, but they couldn't. Praise God. Dito po sa verse 19, makikita niyo po parang troubled, 18, parang troubled dito si Lord. Si Jesus. Troubled si Jesus. Bakit po? No one has the faith to help him in this situation that needs God's power. Walang makatulong pati disciple, praise God. Kaya sabi po dito sa verse 19, pansinin niyo po sinabi ni Jesus, ito po, He replied to them, "You unbelieving generation, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me." Praise God. Amen. So pansinin niyo po paano ni-rebuke ni Jesus, "You unbelieving generation." Saan na lang ba kayo naniniwala? Praise God. Actually, mas rough pa nga po, mas matindi kapag binasa mo po sa Tagalog. Ano po sa Tagalog? Lahing walang pananampalataya. Nawa, wag po tayo maging generation na gano'n. Amen? Lahing walang pananampalataya. Sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? At ano pong problema dito? Faith is the problem here. Kulang po sa pananalig yung mga tao. Actually, hindi nga po kulang eh. Napakaliwanag. Walang pananampalataya. Hindi po kulang. Amen? Kaya po dito sa verse 20 to 22, so, they brought the boy to him. When the spirit saw him, it immediately threw the boy into convulsion. Naku, presensya pa lang ng Diyos. Talaga nanginginig na yung demonyo. Praise God. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. How long has been happening to him? As Jesus asked his father, "From childhood," he said, "and many times it has thrown him into fire or water to destroy him." Sabihin mo nga po yung salitang destroy. Sabihin niyo po, destroy. Ilan lamang po tayo dito, magkaroon na po tayo ng unity. Destroy. Amen. Praise God. Ano pong ginagawa ng masamang espiritu ni Satanas, demonyo espiritu dun sa bata? He thrown into the fire or water to destroy. Kaya dapat alam mo po ang misyon sa iyo ni Satanas.
Wala pong iba to destroy you, to steal you, and to kill you. Amen? Kaya ang sabi po dito sa verse 22 to 23, yung 22, ayan. But, pansinin niyo po but if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can, everything is possible for the one who believes. Ngayon, kung hindi ka po talagang medyo carnal pa mag-isip, sasabihin mo na naman, meron po kasing ganitong interpretation, we never know kung paano po gamitin ng tao ang salita ng Diyos. Praise God. Meron pong ganitong interpretation na si Jesus daw po parang na-offend dun sa sinabi ng tatay. Bakit? Ano po sinasabi dito ni Jesus? If you can? Are you asking me if I can? Kung kaya ko? To help him? So, ibig sabihin, are you questioning whether I can help? Praise God. Pero ang sinasabi po dito ni Jesus, maliwanag. Ano po sinasabi dito ni Jesus? Dun sa tatay, ano po reply niya? If you can believe. Ibabalik sa'yo ni Jesus. Kaya ko yan. If you can believe. Everything is possible to them that believes. Amen. So, ibig sabihin po pala, brothers and sisters, what revealed the power of God is always faith. Amen. 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 Not just sincerity, but we need to be sincere. Amen. Not just our good life, but we need to be the salt and light. Amen. We all need His mercy and grace every day. But the thing that God wants is faith. Amen. Amen. So whatever this story is about, whatever was being or lacking that they couldn't get or success, it had to do with faith. Amen. Kaya sa tingin mo sa iyong buhay, when are you lacking? Sa faith. Amen. Alam niyo po ba, bigyan ko na po kayo ng konting trivia. In his hometown sa Nazareth, doon po siya lumaki, hindi po ba? Pinanganak siya sa Bethlehem, siya po ay lumaki sa Nazareth. Alam niyo po ba, si Jesus, in his own hometown, hindi po siya nakapag-perform ng maraming himala. Only a few. Pili-pili lamang po yung pinagaling niya. Bilang lamang po sa kamay yung pinagaling niya. Bakit? Because of their unbelief. Amen? Pero sasabihin niyo po sa akin, si Jesus yun. Yun yung sinasamba natin ngayon. Siya ang Diyos natin. But Jesus is looking for faith. Amen? If you can believe, everything is possible. Patutunayan ko po sa inyo yan. Punta po tayo sa Mark. Sabi ko po sa inyo, si Kuya Mark mga natin dito. Praise God. Mark chapter 6. Ayun na po, rejection at Nazareth. Praise God. Napakalaki. Yun na po pala yung title, rejection at Nazareth. Amen. So doon po sa bandang 1 to 4 yan, kapag binasa po ninyo yan, Jesus is makinig po kayo mabuti, nasa Nazareth po siya niyan. Amen. Ngayon, dito po sa Nazareth, nung nandoon siya, may bulong-bulungan. Sikat po si Lord, si Jesus ng mga sandaling yun Amen. Ano po mga bulong-bulungan sa kanya? Saan niya natutunan lahat yan? Siyempre kapag kilala mo ang tao, amen, doon ka nabuhay. Praise God. Tapos bigla kang sumikat. Saan niya natutunan niya mga yan? Saan nanggaling yung authority niya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Amen? Kilala namin yan. Kilala namin kung saan lumaki yan, saan yan nakatira. Kilala namin mga kapatid niya, ng mga magulang namin. Magulang niya, praise God, mga magulang niya, praise God. Amen. So, ibig sabihin, naging usap-usapan po si Jesus sa Nazareth, and they limited Jesus. They limited Him by their experiences and opinions. So, nilimitahan po nila ang Diyos sa Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng experience nila kay Jesus at sa opinion nila tungkol kay Jesus. Amen. Alam ko na yan. Hindi naman gumaling yan. Hindi na nga gumaling. Nag-pray kayo, di ba? Nag-pray kayo. Hindi gumaling, namatay pa. Marami po kayo maririnig na ganyan. Praise God. Opinions. O, ulitin ko po. Praise God. Kaya po,
masama po na idudulot ng opinion mo, lalo na't hindi po nakabatay sa salita ng Diyos. Amen. Kayo po ba ay kinakausap ngayon ng banal na Espiritu? Praise God. Kaya po, opinions, sabi nga po nung narinig ko, opinions are just cursed things. Sumpa po mga opinion. Mga sumpa po mga bagay na yan. Praise God, lalo na hindi po sa salita nakabatay sa Word of God. Amen. Dahil pwede kang makinig po sa akin tungkol sa opinion ko. Lahat po tayo may opinion. Praise God. At pwede po akong makinig sa iyo at sa kahit na kanino sa opinion. Sa opinion nyo. Praise God. And sometimes, the opinion of others will let you down. God. Kaya ano po ang sabi dito sa verse 5 to 6? Basahin na po natin. Ito na po. Yung 5, praise God. Ito na po, malinaw. He was not able to do a miracle there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he was amazed. Woo! He was amazed at their unbelief. Akala ko sa great faith. He was amazed at their unbelief. He was going around the villages teaching. Praise God. Amen. Teka, si Sarnaw. Si Jesus yun na. Amen. Si Jesus, di ba, is the Son of God? He is the promise. Messiah. He is the Emmanuel. He walked in water. And yet was not able to do a miracle sa Nazareth. Bakit? Bakit po? Because he was amazed at their unbelief. Amen. So it means po pala, unbelief means lack of faith. And lack of faith, amen, shuts Jesus down. Praise God. Woo! Praise God. Amen. And he couldn't do any miracles there. Bakit? Kasi ayaw niya? Kasi hindi po niya kaya? Hindi po, maliwanag. But there in his own hometown, he was limited because of unbelief. And he was amazed at it. Ayan po, nakasulat, he was amazed. Namamangha siya sa mga taong itong hindi makapaniwala na kaya niya magpagaling. Praise God. And by the way, in the Gospel of Matthew naman po, pag binasa niyo po yan, so dito po, he was amazed at unbelief. Pero po sa Matthew, may makikita po kayo doon na he was amazed also. He was amazed at great faith. Sabi mo nga po, great faith. Great faith. Amen? So he was amazed at great faith like the centurion servant. So sino pong familiar doon sa centurion servant? Mukhang wala. Praise God. Wala? Amen. So kapag po ba sinabing centurion, mababasa po yun sa Matthew 8. Ano po ba yung centurion? Para lamang po sa konting revelation po mamaya. Ano po yung centurion? Ito po ay soldier or official. Romano po ito ha, take note. Roman official. Amen? Ngayon, basahin, kukwento ko na lamang po. Nung pumasok po si Jesus sa Capernaum, amen, meron pong lumapit sa kanyang centurion, Roman official, amen. Nagmamakaawa at nakikiusap. Sabi po ng centurion, Lord, my servant is lying at home paralyzed in terrible agony. Paralisado, Lord, yung katulong ko. Amen. At talagang napakasakit ng katawan, tanina ng buhay. Praise God. Ano sabi ni Jesus? Ano pong respond ni Jesus dun sa centurion? Sabi niya, am I to come and heal him? Am I to come and heal him? Sumagot po yung centurion. Ang sabi po ng centurion, hindi na po, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Jesus, bakit po? Just say the word, Lord, and my servant will be healed. Just say the word, Lord, and my servant will be healed. At alam niyo po ba, nung narinig ni Jesus yun, yung sinabi ng centurion, na-amaze po siya. Makikita niyo po yun. He was amazed. Amen? He was amazed. At ang sabi niya, napakaganda po ng sinabi ni Jesus,
I have not found faith like this anywhere. Praise God. Amen. I have not found anyone in Israel with so a great faith. Masasabi po kaya ng Panginoong Jesus yun sa atin. I have not found faith. Take note. The centurion wasn't even a Jewish. Romano po yun. Remember? Roman. Sino po ba nagpatako sa krus? Amen. At ito pa nga po, siya pa po ang nasabihan ni Jesus na what a great faith. Praise God. So, ibig sabihin po pala, kahit Christian ka, but you have lack of faith, you limit Him. Amen. Kahit Christian ka, mananampalataya ka, pero kulang ka sa pananalig, nililimitahan mo ang Diyos sa buhay mo. That is unbelief. Sorry to say po. Amen? So, I share this to you. We share God's Word. Because sabi nga po, hindi lamang po ni Pastor, nakasaad naman yan sa salita ng Diyos, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amen? And we ask the Lord today, Lord, increase our faith. Kulang eh. Umulan lang. Yung iba, tulog na. Umulan, cancel ata ang gawain. Amen, praise God. Naalala ko po yung pastor sa Amerika, naglalabas po siya ng sama ng loob niya. Ang laki po ng congregation nila eh. Umulan. Nakita mo talaga na nangalahati yung congregation. Praise God. Dahil sa ulam, natakot po ang mga mananampalataya. Kaya po sabi ng Lord, believe it. Have a childlike faith. Childlike faith. Sabihin mo nga po, childlike faith. Amen. Sabihin mo na naman sa akin yun. Alam ko po, may mga umiikot-ikot sa isi. Ang dali namang sabihin, Sister Mau, yung childlike faith mo. Ang simpleng sabihin, alam mo ba, na ilang taon na ako naghihintay? 5 years, 10 years. Praise God. Sasabihin ko po sa inyo, yes, it is simple. Kaya nga ang ginamit ng Diyos na model ay bata. Praise God. Naalala ko po si Kyle, yung anak po ni Sister Remedy. Ano po sabi ni Kyle? Gusto daw po niya ng kotse. Praise God. Regaluhan daw po niya. Kaya po siya nag-aaral na mabuti kasi gusto daw po niya ng kotse. Regaluhan niya Sister Remedy. Papa niya. Para hindi na magtrabaho. Praise God. Ayun po ang minodel ni Jesus. Bata. Ganon ka daw po dapat humingi sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya in our church, sa simbahan po natin, let us not limit the Lord. He can do it. Amen. And lastly, ito na po ang huli ko pong storya. Sa Mark chapter 10, si Brother Mark na naman, si Kuya Mark, Mark chapter 10, verses 46 to 52. Amen. Praise God. Familiar na po sa inyo to dahil mayroon na pong nagbahagi nito ng mga about kay Bartimaeus. Kilala niyo po si Bartimaeus. Amen. So a blind man healed. They came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, si Jesus po yan. Amen. Bartimaeus, the son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the road. So when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen. So ulitin ko po, si Bartimaeus po ay nakakakita? Bulag. Amen. Praise God. So nung marinig po niya na nagdaraan si Jesus, amen, ano pong ginawa niya? Nagsisimula po siyang magsisigaw, umiiyak, tumatangis. Amen. At alam niyo po ba, pinagsabi, nung sumisigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me, have mercy on me. At nung sumisigaw po siya, nung mga tao na nandoon, na nakapaligid sa kanya, pinagsabihan siya. Sabi, quiet lang. Maging disente tayo dito. Disente ha? Maingay. The rabbi is coming. Dadaan ng teacher. Maingay. Disente lang. Wala maingay. Ang hirap po magpuway sa Panginoon ng ganon. Amen? Praise God. Eh, ano pong ginawa ni Bartimaeus? Tumigil po siya. Hala! Lalo pong nagsisigaw. Sino makakaawat sa akin? Meron akong pangangailangan. May pangangailangan ka.
ka, kung ayaw mo sumigaw, bahala ka sa buhay mo. Ako malaking pangangailangan ko. Kailangan ko ng awa ng Diyos. Sabi, talaga pupunta ako sa kanyang harapan at magpapakumbaba. Amen? Pansinin niyo po. Sabi niya, have mercy on me, Son of David. Ano pong pagkakatawag niya kay Jesus? Son of David. Amen. Son of David. Saan po niya narinig yun? Saan po nanggaling yun? Saan po nanggaling yung ganong revelation that Jesus is the Son of David? Ibig sabihin po pala, meron po siyang pangunawa na this Jesus na naglalakad ngayon sa kanyang harapan is not just a regular rabbi. Not a regular teacher. Amen? So, meron po siyang pangunawa about the messianic prophecy that Jesus, the Son of David, kapag sinarinig niyo po yung Son of David, sabi mo, si Jesus, anak ni David. So, kapag sinabi kong Son of David, manggagaling po sa lahi ni David ang Messiah, ang tagapagligtas. Amen? The long-awaited deliverer that would establish peace and justice will come, saan po? Sa lineage po ni David. Amen? Meron po siyang ganong revelation. Praise God. May ganon pong revelation yung bulag, si Bartimaeus. So, napaka-ironic lamang po, amen? Bulag, pero ironic kasi he was the one who can see a lot deep compared doon sa may mga paningin. So, ibig sabihin po pala doon, you can have a good eyesight. Mababasa po natin doon sa inyo. Konti lang po kasi yung ginawa ko. You can have a good eyesight and be blind spiritually. And you can be limited in your vision and see all kinds of spiritual truth and greatness of Jesus. Amen? Naiintindihan niyo po ba? Notice, he cried out. He cried out. Kung bulag ka po at desperado ka, hindi ka na po magpapabebe. Amen po ba? Amen. Praise God. Excuse me. Ang mabahala ka. Asan ka ba? Amen. Hindi na po ganon. Amen. Desperate ka nga eh. Praise God. Pag tingnan niyo po kasi nakikita ko po sa mga magulang eh. Pag may sakit po ang bata, sabihin na po natin, 40 degrees Celsius. Napakainit naman nun. Naglalagablag na yung katawan. Praise God. Ano pong ginagawa nyo? Amen? You're desperate, hindi po ba sa mga magulang? And you cried out to God. Amen? So, casual prayers, alam niyo po ba, hindi po yun lumalalim. Kasi hindi ka po maintindihan ng Diyos, gusto mo ba talaga o ayaw mo? Ba't ganyan ka manalangin? Amen? Kaya po nung narinig po niya, si Bartimaeus na tumatawag sa kanya, nag-stop po si Jesus. Nahinto po siya kasi narinig po niya yung iyak ni Bartimaeus. And the Bible says, his ear is always open to our cry. Amen po ba? Alam niyo po, sabi po ng pastor, meron po akong kinaringdong pastor, sabi po niya, there's more life in a morgue than there is in the church. In terms, ano daw po, may iyak, nakataas ang kamay, nagsasayaw, todo bigay para sa Panginoon. Pero yung iba, kung titigan yung brother and sister, ito alien naman. Para ka pong alien. Amen? Kung alam lang po nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila, baka mapataas ka din talaga ng kamay. Amen? Pero ito po ang malala. Alam niyo po, when it comes to emotion, it is fine if it's godly. It's fine if it's godly. Pero emotionalism, yan na po yung masama. Praise God. Pero ito nga po sa mga mananampalataya, they get emotional kapag nanonood sila ng basketball. They get emotional kung makasigaw. Kapag po sila nanonood ng concert. At doon po talaga, wala po magsasabi sa'yo na, wala po magsasabi na, ang problema nitong tao to, sigaw ng sigaw. Kasi yung kasamahan mo din, nagsisigaw din, ang gwapo mo, ang gwapo!
Amen. Ganun po tayo. Ganun na. Concert. Amen. Pogi ka din. Amen. Praise God. They get emotional. Ito po they get emotional kapag po kinakasal yung mga anak nila. They get emotional kapag may bagong panganak na sanggol. They get emotional kapag nanonood ng movie. They get emotional pag nag-games. Amen? But when it comes to bringing our needs to God, no one is allowed to speak. Shh! Quiet. Decente lang ha. Kapag nag-worship. Nagigets ko po kayo. I get it. Meron po talagang times na kapag nag-worship ka, hindi mo po talaga masabi o kaya hindi ka po maiyak. And that is the moment that God knows your heart. Amen? Pero a lot of moments, ito na po ang sasabihin ko sa inyo, a lot of moments, you really have to express your admiration, your adoration, and worship to God. Amen? Kaya hindi na po big deal kung maiyak ka during worship. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi big deal kung maiyak ka during worship. Ano po ang big deal? Kung pumapalakpak ka ng malakas, sumisigaw ka dahil napakabuti ng Panginoon, hindi dahil sa pinagdaraanan mo sa buhay, napakabuti mo sa Panginoon dahil may bago kang buhay. Ano po ang big deal? Amen? Yung wala man lang maramdaman sa iyong Diyos. Amen. Praise God. Ayun na po, automatic na po yun. There's a deadness, dryness. Baka ikaw na po yung tinutukoy sa Revelation. Lukewarm church. Amen? Bakit po? Because during worship, you're people conscious. Observe ka po ng observe. 10 years ka ng born again. Tinititigan mo pa rin si brother, sister kung paano mag-worship. Amen. Amen? Ito lang po sasabihin ko sa bawat isa sa atin dahil hindi po ako nakakatulog mamayang gabi kapag hindi ko nasabi. Amen? Amen. You can never worship God pag ganun ka po. You are just wasting your time. Sinasayang mo lang pong oras mo. Amen? So ngayon sa oras sa sandaling ito, sit in the sanctuary of God. Amen? Enjoy His presence. Enjoy His love. Enjoy His promises. Enjoy His peace. Amen? Huwag niyo po munang abalahin yung mga sarili niyo sa kung ano mang meron dyan sa labas. Amen? Na dapat natin asikasuhin at gawin. Dahil nakakapagod po yan. Pero niyo po, 6 days na nga po tayong abala. Amen? Sa kung ano-ano. Pero yung moment na to, yung 7th day, ibigay po natin sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? This is your moment to the Lord. This is your moment to have fellowship with us. Kaya nga po, every day, serve the Lord with gladness. Serve the Lord today. Quiet our soul and lean on His voice. You see, ang Diyos po natin ay nagsasalita, nagpatuloy pa rin po nagsasalita sa atin ngayon. Amen? So, Bartimaeus, ito na po, Bartimaeus called on Jesus. Diba? Jesus, Son of David. Amen. And Jesus stopped. Nag-stop po si Jesus. Anong sabi po niya? Call Him. Yung tumatawag sa akin, tawagin niyo siya. Amen. Something about His cry. Sabi ni Jesus, something about His cry. Urgency, need, asking for mercy. And the Lord loves to show mercy. Amen? Kaya po mababasa natin dito sa verse 50 to 51. Amen? God is calling, He threw off His coat, jumped up and came to Jesus. Verse 51, then Jesus answered him, "What do you want me to do for you?" You see? Nagsasalita po si Jesus sa oras sa sandaling ito. Marahil ito na po yung hinihintay mo na response sa'yo ng Lord kung meron ka pong pinapanalangin sa oras sa sandaling ito. Sinasabi po ng Diyos sa'yo, what do you want me to do for you? Praise God. Amen? Praise God. Ang sabi po niya, Rabboni. Ito na po, naiba na. Hindi na Rabbi. Rabbi is teacher. Pero ano pong Rabboni? My Lord.
My Lord! The blind man said to him, napaka-direct, I want to see. At ang sabi po sa verse 52, pansinin niyo po yung sinabi sa verse 52, Jesus said to him, go, your faith has saved you. Amen. Immediately, he could see and began to follow Jesus on the road. Napansin niyo po ba? Hindi po siya nag-thank you. Uy, Jesus, thank you for the healing. Uwi na me. Ano pong ginawa ni Bartimaeus? He followed Jesus. He followed Jesus. Aba, I once was blind, but now I see. Amen. Praise God. Kaya po sasabihin ko po sa oras sa sandaling ito, your pastor, your leaders, your brothers and sisters cannot do something about your faith. We cannot do something about your faith. All we can do is guide you, amen, to share with you. Pero ang maniniwala at tatayo, ikaw pa rin. Amen po ba? Ikaw po ang magpapasya. Okay, I'm going to believe this because Jesus said this. Amen? So, nagpa-pray ka po na mabait ang iyong mga anak. Makakilala ang buong mong sambahayan sa Panginoon. Nagpa-pray ka po na magkabati-bati, maging maayos ang relasyon kung kanino man. Amen? You're praying for financial breakthrough, makatapos, makabayad sa mga pagpakautang o sa kung ano-ano pa man. You are praying for your business para mag-boom. You are praying for your health, etc., etc. Ano pong sabi ng Lord sa inyo? Keep on praying, sister. Keep on praying, my child. Amen. Have faith in God. Have faith in me. Amen. Huwag po tayong maging katulad ng mga tao sa Nazareth. Amen. Maging po tayong katulad dun sa mga taong binasa natin like Bartimaeus, dun sa centurion, dun sa nanay na may sinasapiang anak at yung tatay na may sinasapiang anak. Amen. Na nung nagsalita si Jesus, they believed and He worked miracles sa buhay nila. Amen. Kung hindi po mag-sink in sa inyo ang salita ng Diyos sa oras sa sandaling ito, marahil kayo po ay kulang pa. Kailangan nyo pa po makilala ang Panginoon po. Kaya marahil ang ilan po sa inyo ay balisa. Ganun po ang balisa, di ba? Kahit napakaganda na ng mga pangako ng Diyos, balisa ang isipan mo. Hindi mag-sink in. Praise God. Amen po ba? Praise God. Kaya lastly po, ito na po ang last. Meron pong verse, naalala ko po, meron pong verse sa Isaiah, I think makikita din po natin to sa Psalms. Somewhere in Psalms, ang sabi po doon, in the day of His favor, He will visit you. Ibig sabihin po pala, there is a thing or there's such a thing called the day of God's favor. Amen? Ibig sabihin, nagpe-pray ka, walang nangyari. Nagpe-pray ka, and then again, the day of God's favor comes suddenly and everything around you changes. Amen.